Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Ed Kaluwag at narito po kami ngayon sa Santa Mesa, Manila. Dahil na rin sa imbitasyon ng isa nating taga-subaybay upang tingnan ang kanilang bahay. So, ayon sa kanila, meron silang mga kakaibang nararamdaman dito sa lugar at iyon po yung ating aalamin ngayon. So, una-una po ay lilibutin ko muna yung bahay. Kung ano yung makikita ko, yun yung i-confirm natin sa kanila. Kung ano yung mararamdaman ko, yun yung i-confirm natin sa may-ari ng itong bahay. Para po alamin natin, simulan natin sa paglilibot. Okay. Pagpasok ko po dito kanina, napansin ko merong nakalagay na asin doon. Oh, so mamaya ko po i-discuss sa inyo kung bakit ko pinansin kagad yun. Lakas. So ito yung part na may CR pero kung mapapansin nyo, yung dowsing ko ay tumuturo dito sa part na to. So, kung paganto ako, ito siya tumuturo. Meaning meron akong naramdaman na presence dito sa lugar na to. Opo. Okay lang po. Sige po, ma'am. Ikutin ko yan, ma'am. Huwag kayo mag-alala. Sige po, patayin niyo po. Patayin niya po ang ilaw. Patay po dapat ilaw. Para mas wala pong problema. Kasi ganito po ang paliwanag, no? So kung mapapansin niyo, nandito po ako. Pero kahit nandito ako, nandito ako sa mismong part ng CR. Kung kayo po may nararamdaman dito, kung may mga nararamdaman, pero mapapansin niyo po, bakit mas tinuturo doon sa part na yon po. Okay. Dito sir, natural po yan natural na ang CR. Most of the time, ay nagkakaroon ng dahil ang CR po kadalasan negative dahil dyan tayo naglalabas ng natin So, pero at this point, hindi niya pinipick up masyado dito. No? Ibig sabihin, kung lalagyan natin, ile-level natin, hindi ito ganun ka-strong. Doon ang concentration. Dito, tinan natin. No? Ito, wala rin. Dito rin naman sir. Kahit dito sa part na to, pansin nyo po, doon ang turo sa may area na yon. So yun yung dapat hanapin natin kung ano meron doon. So dito tayo. Dito talaga
Medyo ano, eh. So, itong mga nakadikit, mga amulet yan, mga pangontra yan. Buddhist. Yes. Opo. No. Tapos may sa likod sampayan. Opo. Tapos itong bodega. May clashing po kasi ng energies eh. Kumbaga, nagka-clash yung ano. Okay lang po ba? Akyat tayo dito? Okay lang po. Umuugong yung tenga ko eh. Sabihin may kakaiba eh. Okay. Kaya pakikuhanan mo nga yung mga amulet. Yan yung mga nakadikit. Tsaka ito pa sa kabila. Sa may pintuan. Akyat po ako, Naya. Yeah. Sige po. Ito pong mga powder na inaano nyo para sa anay. Uy. Gulo. Taas na magnetic field. Mabigat sa, ano, mabigat sa ulo. Dito, dito. Saan banda? Dito sa part na to. Sa banda doon. Mabigat. Parang may nagpupush. May nagpipigil. Hindi ko maano yung May isa po. ito. Ano po itong kwarto na to? Bodega. Bodega to. Yung sa baba nito may bodega rin. Yung may pinto. Apo. Hindi pa nabuksan. Ang bigat. Taas na ano. Okay.
Kahit anong gawin, magsasarado talaga sila. Kahit anong gawin, sir, magkocross tayo dito. Ibig sabihin, ito yung concentration. May concentration na ano dito, sir. Yung mga naririnig kumakaluskos dito, sir. Makaliskis. Yung kumakaluskos, yung Paano po yun? parang naglalakad or may mga ano. Sa taas. Pag ano ko to, nag-work din sa Bigat din dito sa part na to. Kaya kahit saan pumunta dito, nakakross to. Ibig sabihin, ito ay itong mga gamit po na to, mga dating gamit nyo na to, na nilipat lang dito. Marami po dito ang gamit na nang namatay. May mga gamit dito, gamit ng namatay na tao. Baka yung sa lolo ko. Baka nandyan ata. Hindi ko sure. Opo, kasi Kasi medyo, matagal na namin di pinapakit. opo, medyo mabigat kasi. Oo. No? So, isang dahilan po yun kung bakit nagkakaroon ng concentration ng mga negative energies is yung mga gamit na naiwan ng namatay, yung mga gamit na mahalaga sa kanila, tapos na itabi lang. Nakaka-attract po kasi yon ng iba pang entities. So sa point na to, sir, Kung halimbawa yung namatay, naiwan yung mahal niyang gamit, ano gagawin dyan? more or less, pag ganun po, huwag natin ilagay sa mga nakatago. Pagsamasamahin nyo lang po sa isang lugar. Huwag nyo pong paghiwalay-hiwalayin. Kasi ang nangyayari po, kumakalat ngayon yung negative energies kasi hiwa-hiwalay yung mga gamit nila, no? Opo. Lahat po yung kasi ay meron tinatawag na imprints o yung memories nila. So, dahil hiwa-hiwalay sila at magulo, mangyayari, mararamdaman nyo yun sa iba't ibang parte ng bahay. Hindi naman natin sinasabi, ma'am, na alisin na to, itapon. Hindi naman po ganon. Kailangan lang po, kung ito ay gamit ng isang taong namatay na, pagsamasamahin nyo sa isang lugar. Para at least, kapag kine-cleanse, yung area lang na yon. Para hindi po sabog kasi, nakakalat, no? So, pansinin nyo, nangyayari po kasi, kaya yung mga nararamdaman nyo dito ay parang sa iba't ibang parte. Kasi, maaaring yung tao na tumira dito o namatay before, yung mga gamit niya kasi may ala-ala siya doon. So, kung isang gamit niya nalagay sa isang kwarto, isa sa kabilang kwarto, so mararamdaman nyo yun doon. Yung mga ganun po kasi. Ano, Pero kung may ganyang gamit na nakikita, pwede isunog o ano? O ipamigay? Pwede naman po yun kung ano, mas mahalaga po kasi actually, sa ganito pong case, hindi naman po ito hindi siya nakakatakot, no? Wala pong energy ng nakakatakot dito. Hindi siya elemento o Pero sa hindi. baba po. Dito sa bodega. Baka mamaya. Sa bodega. Opo. Meron akong nararamdaman kanina pero na parang pumipigil nga sa akin. Ano kaya? Pero hindi po ibig sabihin nun merong kung ano naman na elemento na kaya lang po meron. Kaya meron is kasi na-attract siya doon sa mga gamit na luma at yung merong bakas ng mga namatay. So dapat po pagsamasamahin niyo yun. Tapos pwede pamigay? O Pwede naman po. Tapos dati po pala, parang sinasakal ako dati. kung pinamigay, hindi na babalik yung negative pag pinamigay yung gamit na naiwan? Tsaka una-una po, mamaya sasabihin ko sa inyo. Oo. No, bago Sige. yung tungkol dito, papaliwanag ko sa inyo.
tingnan muna natin lahat. Ikutin natin yung lugar. Ah. Ito na naman tayo sa ano. Ito. Yan. So, pansin niyo po ano, yung mga lugar na pinupuntahan ko na pangkaraniwang may mga paparamdam. Usually, doon sa lugar na ano, may mga lumang aparador, may salamin, may kama. Tapos, yung taong bihiga dito, malamang yan nagkakaroon ng bangungot. Kuya, dito ka ba nagtutulog minsan? Opo. Dito ka binabangungot? Ay, hindi po. Saan? Kabila po dati. Sa kabila. Dito po may naramdaman kayo. Pero kasi ano lang to eh. Hindi siya buhay na entities eh. Hindi siya ganun. Yung kung ano meron dito, yung mga ano lang, imprints lang ng mga bagay. Nang? Yung mga bagay, yung mga Anong nakatira. bagay? Ano Yung po mga yun? antique, yung mga yan. Ah, More on imprints lang dito. yung presensya ng lolo ko, hindi dito ka ba? Yes, of course. Kasi nga, marami siyang gamit dito. Nahiwa-hiwalay. Yun yung sinasabi ko. Okay. So, dapat, kung alin yung gamit niya, kung gusto niyo nakapreserve, ilagay niyo sa isang lugar lang. Isang kwarto, kanya lang yun. Para hindi nakakalat. Kasi kapag ganon, hiwa-hiwalay sila, ang tendency, yung nahiwalay, mag-a-attract ng negative sa labas. Mag-a-attract ng entity sa labas. So, kung hindi mo yan pinagsama-sama, cleanse mo man tong lugar na to, yung iba na hindi mo na napuntahan, hindi mo na cleanse, doon naman pupunta. Ah, So medyo ano to, hindi to sir ano, oo. hindi to case ng multo or ano, Oo. hindi siya case ng multo. Walang ganon, hindi siya Oo. multo. So kung ang sinasabi natin parang nangyayari, hindi nagiging okay yung takbo ng pamumuhay, ng buhay, kasi po, actually, clashing kasi yung energies, no? Oo. Clashing dahil maraming bagay, maraming kung ano-anong bagay Oo. na hindi natin nasosort. Oo. Kasi may mga bagay minsan na hindi kasi natin masasabi na lahat ba ng bagay na naiwan dito, lahat ba ng bagay na yan, good yung memories. No? May mga bagay po na may bad memories. Halimbawa, for example, itong aparador na to. Oo. Halimbawa, ito ay naging pag-aari ng isang matanda na namatay. At nung nabubuhay siya, halimbawa, ito ay dito niya tinatago yung kanyang mga halagang bagay. No? Kunwari lang kuya. Halimbawa sir, ganon. Dito niya tinatago. Siyempre, iniingatan niya yan. Ayaw niya yan na hawakan ng iba. So, yung pong memories na yon, nandyan pa din. So, nilagay mo siya ngayon dyan, tapos lagi mo na siyang nahawakan. So, ang tendency, pa-absorb mo yung negativity. So, yun yung problema, sir. Yung decluttering. Oo. Kailangan mag-declutter kayo. Okay. Pag hiwa-hiwalayin ninyo, pag samasamahan niyo yung gamit ng mga namatay, ilagay niyo sa isang lugar lang. Okay. Kasi hindi po yan kakalat yung ano yan. So, punta natin yung iba. Tapos, final, tingnan natin yung ano. Dito ka po, dito natutulog si sir. Dati. Ibang muntik na ganun. Ano? Ganoon din kasi.
Wala naman po. Clear naman siya, okay naman. Mm. Ang dami lang ano. Yun lang po yung problema. Ang daming, marami siyang mga bagay-bagay na ano. Ito po. Salamin. Salamin din. Salamin. Tatama yung dalawang salamin. Bawal po. Takpan niyo po yung isa, no? Huwag niyong pabayaan na magkakatapatan yung dalawang salamin. Okay. Ano causes? Pag, Yun, ito rin po, takpan. ano? Anong mangyayari po? Oh. Kasi po, pag dalawang salamin ang magkatapat, bawat bagay po na makikita doon ay nagiging doble. No? Oh. So, halimbawa po, ganito. Halimbawa, itong kama na to, ay kama na namatay. Nireflect mo doon sa salamin, isa, dalawa, ilan na po yung kama? Dalawa? Tatlo na kagad. Diba? Tatlo na po kagad siya. So, nadadagdagan nyo po yung ano, kung ano man yung taglay na enerhiya nung antik na bagay, nadodoble, dumadami, kasi nagre-reflect. So, itatakpan nyo lang. Takpan nyo lang po yan. Tapos, yun nga po. Number 1 po, kailangan mag-declutter tayo. Yung mga bagay na pag-aari na ng mga yumao, pagsama-samahan nyo sa isang lugar para pag cleanse po yon, nasa isang lugar lang. No? Hindi siya nakahiwalay. Medyo sa ganito pong punto kasi mahirap natin ma-pinpoint alin talaga ang pinanggagalingan. Otherwise, bubuklatin natin lahat yan. Nung nakaraang araw po, meron kaming kliyente. No? Actually, bago yung bahay, bagong gawa lang. Ngayon, meron lang pinadala na galing abroad. Mga laruan. Tinago sa cabinet. Tapos since then, yung cabinet parang may bumubukas-sara. Tapos yung taong natutulog doon binabangungot. Kasi merong elemento na pumasok at pinaglalaroan yung gamit na nandun. So, yun po, kaunti lang yung gamit. Nahanap namin kung ano yung pinagagalingan. Dito sa point na to, sir, ma'am, sa dami nito, hindi natin mapipinpoint alin talaga ang source. So, ang pinakamahalaga po, lahat ng pagmamayari ng taong nawala na tumira dito, o yung nagmay-ari nito dati, pagsama-samahan nyo lang sa isang area. Para at least kayo, kagaya nyo, naglalagay kayo ng mga amulet sa ano, at least masisilb nyo siya sa isang lugar. No? Hindi yung lahat ay lalagyan natin ng selyo kasi hindi natin pinpointed kung nasaan ang gagaling. Hiwa-hiwalay po kasi. No? Ngayon, sir, puntahan natin yung sinasabi niyong bodega kung saan yung nararamdaman. Kayo, ano po ba yung pinakamabigat na naramdaman niyo dito? Yung sa paa niya, di ba? Yung sa banda Kasi sa sa baba. danan, nagbabawas ako kami. Isang araw, lumaking pa ako. May pinating. Pinatingin. Sabi, may dawende. Totoo ba may dawende? Pakisilip ng sardanan. Kasi doon nangyari pa ako. Okay. Ayan na naman po tayo sa ganyan. Ito, ma'am, yung ano, hindi ko po sinasabing mali yung tumingin sa inyo. Pero, hindi po kasi ganun ang trabaho ng mga duwende. No? Hindi naman sila yung pag napagtripan ka, sasaktan ka. Unless nauna ka, nananakit sa kanila. Ano yung reason? Bakit kanya sasaktan? Hindi, kasi nalikpin. Tapos, sabi law sa sakit ni Dawende, di nagalaw siya. Nalikpit kami.
Eh, malinis yung hagdanan. Eh, una-una po, ganito. No? Ang isang elemento po, elementals po kasi ang dwarfs, ang duwende, elementals. Mhm. Kung sa hagdanan siya nag-stay, halimbawa dito sa hagdanan na to, nilinis nyo, gano'n po ba? Sa baba po. Kunyari po, gano'n ano, niligpit siya. After siya niligpit, nagalit daw yung duwende. Yun po ba yung kwento? Baka nagalaw yung pamamahay ba niya? May ganun po ba? No. Hindi naman po maninirahan ng basta-basta sa isang bahay ang duwende. Mm. Hindi. Dito po, may naramdaman kayo. Iisa lang po yung ano yung paramdaman eh. Iisa lang. Hindi po ito nanggagaling sa mga living entities eh. Nanggagaling lang po sa mga gamit. Nasa gamit. Hindi po ano. Pero gaya ng sinasabi ko po ano, pwedeng maka-attract ng kakaiba yung mga lumang bagay. Especially yung mga pagmamayari na ng namatay. Kasi matagal na po tong bahay na to eh. 50 plus years. Yun na nga po eh. Nag-migrate na daw yung may-ari nito eh. So, ito pong mga gamit, kanino yan? Lahat. Yung karamihan. Sa amin po. Hindi ko lang alam kung may naiwan yung dati. Ito pong likod, ano pong meron dito? Blank space lang. Wala naman na eh. Wala. Wala naman. Blank space lang siya, okay lang na. Wala naman po ano. Actually, magaan naman dito. Ano po bang sinabi sa inyo? Kasi yung kabila na yan, may ano yan, yung parking, may, parang may negative energy. Opo. May nabalita ako yung guard na baka. Kaya dito, hindi masyadong ginagamit. Pag may pumunta dito sa... Hindi naman po. Okay naman po ito. Mas okay pa po ito kaysa doon sa ibang part ng loob ng bahay niyo. Okay lang po. Kung ano man po yung mga nakita ninyo na nakasabit dito sa kanilang mga pintuan, ito po ay base sa kanilang relihiyon o paniniwala, no? At lahat po yan ay ginagalang natin. Minsan po kasi ang nangyayari, nagkakaroon lang po ng konting pagkakamali kung paano ito ilalagay o kung kailan ito dapat gamitin. At iyon po yung napansin ko na sasabihin ko po sa kanila later. May tatanong ako, sir. Meron ba yung kanto dito? Kasi dyan nangyari yung paakol. Yung bawas mga gamit. Wala po eh. Malinis. Opo. Ito po sabi daw alay. Ano sa tingin mo? Kailangan pa alay? No. Ha? Sino po aalayan? Wala naman tayong aalayan. Eh, ba di kailangan o hindi na? Iko-confirm ko. Okay na lang po yan. Okay na yan na malinis dyan, ma'am. Okay na Kailangan siya. pa alay o hindi na? Hindi na po. Wala naman eh. May tao po dito. Wala. Sabi lang ito. Ipat-check ko na. Sabi, kailangan ito kayo. Ano, bodega naman pala to. May naramdaman kayo? Meron po. Meron po pero hindi to ano. Hindi po yung ganitong mga klase yung nakakatakot. No, hindi po. Mabait ba yung espiritu? Ano lang po ito actually. Kung elemento man, katulad ng sinasabi sa inyo, no?
is dahil maaaring may mga bagay lang na nandito sa bahay nyo ang nakaka-attract sa kanila. No? At hindi naman po imposible yon sa dami ng mga bagay na narito. Hindi po imposible mangyari. So, pero hindi po ito ang dahilan kung bakit yung sinasabi nyo na parang hindi umuusad yung flow ng buhay natin. Ano? Medyo nagne-negative. Oh, Hindi naman po yan. hindi ito ang dahilan. Oh, hindi po dahilan yung mga espiritu. Wala po yun. Wala po silang kinalaman. Ang may kinalaman po is yung sinasabi ko, yung energy ng bahay. Energy ng lugar. Yung mga gamit, Opo, san kalat, yung mga hindi dapat- pinagsamahan. Na dapat Pero ay sa tingin mo dito, walang mga espiritu? wala po. Kaya, ito. Explain ko po sa inyo na yan. No? Explain ko po sa inyo. Unang-una, yung paglalagay po nito, dapat meron tayong konkretong dahilan, mabasehan. Ang reason kung bakit kayo naglagay nito is para protection, Oh, pang-kontra, opo. di ba? Opo. Okay. Sa punto po na to, dapat cleanse muna bago lagyan. Kasi, nilagyan mo na agad nang hindi mo pa nadideclutter, hindi mo pa naaayos, ibig sabihin, nakulong lang lalo sila. Opo. So, lalo silang hindi lalabas kasi Opo. hindi sila makakalabas kasi naglagay ka ng mga So, pangharang. itanggalin ko yung mga ganyan. Tanggal muna po, pero hindi po yan masama. Okay po yan. Based sa inyong paniniwala, based sa relihiyon, kung ano man yung Opo. based sa Buddhism, tama yan, wala naman pong masama dyan. Hindi. Kung kailangan itanggal, tanggalin namin. Yan. Para, As of now, ire-recommend ko, alisin muna, opo. and then declutter, pagsama-samahin nyo yung mga bagay na dapat magkakasama, at saka, yung kung saan siya ilalagay, yun ang lalagyan nyo yan. Mm. Para doon lang yun. So, ngayon, ipapaklensin sa inyo. Oh. Sa ngayon po, ganito yung gagawin natin. Ano? Pwede naman. No? Ikutin lang ninyo yung lugar. Ipapagawa ako sa inyo. Ikutin yung lugar habang papatunog ako ng Tibetan Bowl para mabaklas yung mga negative energies. Pero, dapat po alam mo na to. Tanggalin nyo muna for a while. Tanggalin. Okay? Sige. Tapos, ito yung meron kayo pa-contralagay dyan. Kasi sa kabila, negative eh. Wala po yun. Pagka po nag-cleanse tayo dito, at saka kayo maglalagay dyan. Pagkatapos, yan, Mamaya pwede na nyo po. na lagyan. Okay. Mamaya na. Ito, wala ba i-cleanse o wala? Wala naman po. Paayos po yung lugar eh. Ang problema lang yun. So, bali, ano tawag ito? Dadasal muna tayo, tapos, ay, hindi, tanggalin muna to. Tatanggalin nyo muna Tapos yan. dasal. Tapos may papagawa ako sa inyo. Oo. Gagawin nyo yun. And then, saka nyo to ikakabit pagkatapos. Ah, Pero, kabit nyo to kung saan sa ibang araw na siguro kapag napagsama-sama na ninyo yung mga bagay na dapat pagsama-sama. pero yung iba pong gamit, kailangan pa rin pa namin magdeklatan. Sana. Oo. Sa susunod na araw, pwede naman. Opo. Basta matapos na yan. Okay. Okay. Sa punto pong ito, dahil nalibot ko na po yung buong lugar at nalaman ko na kung ano yung cause ng mga nangyayari sa kanila doon sa mga taong nakatira dito. At ito po yung gagawin natin ngayon. So magkasagawa lang po tayo ng basic cleansing natin. No? Since pinatanggal ko na po muna yung mga kinabit nila na pangontra. Okay. Anong reason bakit kailangan kong patanggal ito? Kasi, imagine nyo po yung ganito, na
may nakapasok na magnanakaw sa loob ng bahay mo. Tapos inilak mo yung pintuan. So ang tendency po ay hindi makakalabas itong mga negative na naririto. So katulad lang po nun yung logic, no? Kailangan ko munang tanggalin lahat ng nilagay nila sa mga entrance, sa mga bintana, sa lahat ng lagusan para pagkatapos po nitong gagawin namin ay ma-cleanse yung lugar. At the same time, pagkatapos nito, pwede na po nilang ilagay yung kanilang mga pinaniniwalaan na pangontra na ayon sa kanilang pagkakaalam. So wala naman po akong tutol sa mga ganitong bagay. Ang medyo ano lang ako is yung aking proseso na dapat ko muna itong tanggalin kasi kapag hindi ko po ito tanggal, magiging useless po yung gagawin ko. Kumbaga, binaklas ko yung negative dito sa loob ng bahay pero wala silang pagkakataon na makalabas dahil lahat ng daanan palabas ay mayroong mga nakasabit na pangontra. Ganon din naman ang nangyari na naglagay sila ng pangontra pero hindi mo na-cleanse yung lugar. Ibig sabihin, nakulong lang po sila dito. So ngayon, itatama lang po natin yung proseso. So ito po yung gagawin natin. Hindi natin pwedeng ibintang kaagad sa mga elemento kung ano yung nangyayaring kakaiba sa atin. Dapat alamin muna natin yung katotohanan bago tayo mag-declare. No? Hindi na po natin pwedeng sabihin na agad-agad ay gawa ito ng mga elemento. Kawawa naman sila. Kung wala naman sila kinalaman, napapagbintangan. So ito po yung gagawin natin. Diretso po kayo sa taas, ikutin yung taas hanggang makababa kayo, ilalabas po ulit kayo doon. So, ito po ngayon, matapos po nating isagawa yung ating simpleng cleansing, yung ating basic cleansing. Actually, ang problema po nitong bahay ay hindi naman po tungkol sa elemento o kung ano pa man. Ang problema po nitong bahay ay yung clashing of energies. So kung mapapansin nyo po, marami silang iba't ibang bagay o mga gamit na sinauna or antique. Tapos may mga iba-iba pang bagay na magkakasama or sa bawat parte ng bahay ay mayroong mga nakalagay na kung ano-anong bagay. No? At hindi po kasi ito nakakabuti dahil meron po tayong tinatawag na clashing of energies. No? So alam naman po natin na may mga bagay na nag-absorb ng negativity, especially yung mga bagay po na naging pagmamayari na ng mga taong yumao. Meron po yung imprints o memories. So, mga residue po. Kung ano man yung nangyayari dito sa bahay,
ano man po yung nararanasan nilang pangyayari dito, kung bakit nagiging mabigat, is dahil po doon sa mga clashing ng energy na naririto. Kumbaga, nagbabanggaan. Hindi natin ma-filter yung negative at positive. Dahil at any point ng lugar ay may mga kakaibang bagay o may mga bagay na nag-absorb ng mga energies. So, ang naging assessment ko po dito, sabi ko nga, may mga bagay po na kailangan nating i-let go. Kung sa tingin natin mas makakatulong sa iba, pwede naman po nating i-let go. Pero wala rin naman pong masama na itabi mo yung mga bagay na minahal ng mga tao mahalaga sa'yo, gaya ng kanilang mga gamit. Pero ang recommendation ko po ay dapat pagsama-samahan nyo ito sa isang lugar para concentrated lang po doon yung imprints. At from time to time, makikleanse nyo po ito ng sabay-sabay. Hindi po katulad sa ngayon na nakakalat sila hiwa-hiwalay. So nagkakaroon po ng clashing. Plus, hindi natin may iwasan na may mga tao pang papasok dito. May mga tao minsan na bad mood. So mag-a-absorb ulit yung mga bagay na yan, mag-a-accumulate ng mga negative thoughts, negative energies. At yun po ay may iwan sa bahay. Ngayon, kung ito po ay sama-sama, itong mga bagay na to, sa isang lugar lang po ang ating i-cleanse. No? At muli, nire-rule out ko po yung paniniwala na mayroong nakatirang elemento or engkanto dito sa loob ng bahay. Wala po. Based po dun sa aking observation, sa pakiramdam ko, wala po. No? Ang tanging meron at ang nagbibigay ng dahilan kung bakit negative yung mga nangyayari doon sa taong naririto is yun nga po, yung clashing of energies. Okay? So, muli, ito po si Ed Kaluwag at lagi niyo pong tatandaan, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil, hindi lang tayo ang nasa mundo.